So, ipakilala ko na sa inyo, hindi ko na patagalin. Ang ating bisita, walang iba kung hindi si Ka-Arce. Ka-Arce, bumati ka sa ating mga kababayan. Hindi mo na kita ipapakita. Unang-una, magandang gabi sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng participant na nakikinig, no, sa programa na ito. Ako po ay mula doon sa dati kong pinanggalingan, no, ang organizer ng KMU, ang Kilusang Mayo Uno, na nakakonsentrate sa Calabarzon kung saan man nandoon yung mga industrial zone. Binabati ko rin po sa ang lahat ng mga uring manggagawa na binibigyan ko rin po ng pugay. Happy New Year! Happy New Year! Ito ay unang araw ng 2024 at naway magkakaroon ng industrial peace, no, sa loob ng pagawaan at ganoon din po sa mga namumuhunan sa mga iba't ibang industriya. So, nawala. Wait. Sige lang. Okay. Tuloy. So, sa ngayon, sa programang ito, kami ay... Wait lang. Okay, tuloy. Okay, sa programang ito, aming ilalahad ang katotohanan doon sa katanungan, no, na union ba dapat ang dapat katakutan? So, ang sagot ko, ang union po ay hindi dapat katakutan, no? Dahil kasama ang union ay isang lehitimo at ayon doon sa konstitusyon ng ating labor law, no? Correct. At naglalayon nito para ibig sabihin magkakaroon ng linaw at hindi mauwi sa karahasan, no, sa iba't ibang pormang pagwiwilga, no? Okay. So hindi po 'yan ibig sabihin katakutan. So hinihikayat ko ang lahat ng mga manggagawa sa saan mang sulok sa bansang Pilipinas na yakapin po natin ang pag-uunyon dahil ito lang po ang isang kredibilidad ng isang manggagawa para mailayo siya doon sa mga iba't ibang klaseng diskriminasyon sa loob ng paggawa. Hinto kita dyan, ha? Hintuin muna kita dyan. Kasi yung huli mong binanggit, yung hikayatin natin ang mga manggagawa para mag-unyon. Sapagkat yun ay kanilang proteksyon. Okay, ang katanungan natin ngayon, bakit natatakot ang mga kumpanya sa pagbubuo ng unyon? Yan po ay isang pamamaraan, no? At yan po kahit naman kung ako ang namumuhunan bilang may-ari ng isang negosyo ay hindi ko po talaga papayagan ang pag-uunyon. Bakit? Yan po ay kontra sa aking interes dahil sa interest ko bilang isang namumuhunan, kailangan na kumita yung kumpanya ko at kailangan manggagawa at ang kumpanya. So, yung CBA, pinag-usapan natin. Yung CBA, okay. Napapaloob din yan po sa CBA. So, ayaw talaga, no? Sa given na po yan sa mga namumuhunan na ayaw nila ng union. So kung ang isang union ay nagdidemand ng napakataas na increase, siyempre hindi kaya ibigay ng kumpanya. Sabi ng kumpanya, hindi namin kaya yan. Ano mangyayari pag sabi ng kumpanya, hindi kaya? Yan ang magandang katanungan kasama, no? Dahil dito sa programa na ito, malalaman ng ating mga viewers at tagapakinig na ang pangkalahatan na kung bakit, no? Kung bakit hindi gusto ng mga company management yung pagbubuo ng union. So, yung paghihingi ng malaki, no, na lampas taong paghihingi ng CBE, yan ay hindi makatarungan. So ibig mo sabihin, kinukundina mo itong union na humihingi ng lagpas taong kahilingan. Lagpas ulo. O lagpas ulong kahilingan. Ibig sabihin, sobrang taas. So, ang sobra po, mga kababayan ko, ng mga tagapakinig, ay masama po yan. No? Okay. Dapat eksakto lang.
tinitingnan din natin ang kakayahan ng isang kumpanya na may kakayahang magbigay ayon doon sa hinihingi ng mga empleyado. Dahil kung hindi rin natin titingnan ang kalagayan ng kumpanya, ay maari pong mauwi doon sa pagkabankrupt nito at mawawalan ang libo-libong manggagawa na sinasaklawan niya. So, Pag hindi nagkasundo, ano mangyari? Deadlock. magdidlak yan at magpapail yan ng NOS, Notice of Strike, at isasagawa nila yung pagkilos. So, diyan po, Strike. magkakaroon po yan ng ibig sabihin, hindi magandang relasyon sa management. No? Dahil ang management, kahit kailan, ipapatupad niya yung kanyang company rules and regulation. So, alam naman natin na pagka nagkakaroon ng strike, ay samut-saring kaso ang bibitawan ng kumpanya laban doon sa mga manggagawa na nagsasagawa ng mga karahasan. So, madaling salita, itong mga strike na ito na nauuwi na magsara yung matagal na welga sa kumpanya na nauuwi sa pagsasara ng pabrika, ito yung kinakatakutan ng mga investors. Malinaw yun, no? Kasama na itong mga nagpapasara ng kumpanya ay hindi po tumitingin sa kalagayan, no? Dapat po tinitingnan din po 'yan. Kung magkano lang ang kinikita ng kumpanya, ay hanggang doon lang po din dapat ang kanilang hihingiin. Huwag po silang humingi ng napakalaking demand sa CBE. Sa panig ito ng mga unionista. Opo. So, kailangan pala ang isang unionista o yung mga nag-organize ng union, flexible o kaya may pangunawa din sa management. Yes, tama Hindi po. yung igigiit lang niya kung ano yung gusto nila, anong gusto nila, lahat hingiin ang hingiin hanggang hindi makayanan. Okay. Ito naman ang katanungan ko. Ano ang disadvantage? Ano ang disbentaha ng mga empleyado sa loob ng kumpanya na walang union? Ito naman po yung walang union. So, wala po tayong problema kung walang union man or may union. Basta ang lahat ay sumusunod sa batas paggawa. Okay. Ang kaibahan lamang, ang disbintahe lamang no, na tinatawag doon sa walang union, malimit silang makatanggap ng mga diskriminasyon mula sa paggawaan, na particular sa management. Dahil unang-una, dahil company rules and regulation, hindi rin naman napapansin ng management na lumalampas na rin pala sila doon sa paglabag ng batas paggawa, na katulad ng mga ibang namumuhunan o pagmamayari ng kumpanya na hindi nagbibigay ng labor standard. Alam naman po natin na ang labor standard ay ayon po yan sa nakasaad sa ating labor law na dapat ibigay sa mga manggagawa. Ano ba ito? Ano yan? SSS, Pag-ibig, PhilHealth, 13-month, at etc. at iba pa. Benepisyo, mga iba't ibang benepisyo. The rest, nasa mga company rules and regulation na yan. Pero may mga kumpanya din po na sumusunod. Hindi po natin ibig sabihin Hindi naman nila lahat. no, ng kumpanya. Okay. So, ang pinaka-disadvantage lamang sa walang union, dahil sila ay walang CBE at wala silang mga makinaryas na tagapagpatupad doon sa kanilang rights, no? Wala silang bargaining authority. Wala silang bargaining authority. Kung hindi, management lang talaga ang magdidesisyon nito. So, kalimitan, naaabuso ang kanilang karapatan bilang manggagawa. Unang-una, itong taon na ito, no, lalo na nitong December, ay kailangan na ibig sabihin ito yung pinakahuling buwan ng pagbitaw ng 2023. Maraming mga manggagawa ang nagrereklamo na hindi nabibigyan ng 13-month pay. At maraming manggagawa ang maagang pinatigil, lalo na doon sa mga third party. Pinatigil sa trabaho. Pinatigil sa trabaho. Walang sahod yun. Oo, dahil walang sahod kasi no work, no pay man sila. Ay, no work, no pay. Ngayon, so isang pagsasamantala, no,
na ang katuwiran ng mga kapitalista ay ibig sabihin wala nang plan, no? At na-reach na nila yung volume ng kanilang target sa loob ng pagawaan, which is ito ay mali, no? Na isang Baka pagsasamantala ito. mag-overproduction. Overproduction, pero ang totoo ay hindi naman, no? Bakit ko nasabi? Ang isang kumpanya, kumpleto po 'yan ng ibig sabihin mga HR management planning, no? Correct. So, ang tanong ko, bakit nasabi nila na mag-overproduction? Na ang araw-araw na bawat na ginagawa ng mga manggagawa ay nakaplan yan. So, eksakto dapat sa loob ng isang taon, parang sa ganon, ang mga manggagawa hindi mawawala ng trabaho. So, halimbawa, ang kuta sa loob ng isang araw ay umaabot lamang sa 100, dapat 100 lang yan araw-araw. Hanggang sa December po yan, hanggang sa pagbitaw ng taon, no? So, mali po yung mga sinasabi na hindi maagang magbakasyon, maaga matigil, pero ang binibigyan lamang ng priority ng papasok ay yung mga regular lamang, lalo na doon sa may mga union. Bakit? Mayroon silang CBA negotiation. May CBA panel sila na nakasaad doon sa kanilang agreement. So, paano naman? Yung walang union. Yung walang union. Yon. Paano naman sila? Dahil ba walang CBA, ay ganun na lamang ang gagawin sa kanila. Lagi po natin tandaan na tao din po yan. No? Kumakain din po yan sa 3 pieces sa isang araw. No? Anong kaibahan? So, yun ang kaibahan. So, dito naaabuso yung mga karapatan ng mga manggagawa kung walang union. Kasi ang tanging nagdidesisyon lang ay yung management. Kasi wala silang kontrata, walang bargaining. Walang bargaining. Walang CBA. Company rules and regulation lang. No? So, ang mangyayari dito, ayon sa batas, kapag naaabuso yung karapatan ng manggagawa, ang takbuhan ng manggagawa, Department of Labor. Department of Labor. National Labor Relations Commission. Pupunta sa NLRC. Magpapile ng reklamo. Hindi sila binayaran 13-month pay. Hindi hinulugan yung kanilang SSS. Di ba? Walang mga benepisyo, non-payment of wages, o kaya non-payment of overtime. Non-payment of overtime, o kaya tinerminate siya na walang dahilan. Sabi na, sobrang tao, terminate yung iba. So, ito yung disbentaha. Ito ang disbentaha kapag ang mga manggagawa ay walang representative na union sa loob ng pabrika. Okay. So, nakita natin kanina, pinag-usapan natin kanina ano yung kinatatakutan ng mga namumuhunan. Bakit ayaw nila ng union? So, napag-usapan din natin kanina na sinabi mo na hindi lahat ng union ay radicals o nakakatakot. Hindi sa mismong union. Kung hindi may mga ilang unionista lang o ilang grupo sa union na mayroon silang ibang doktrina gamit ang mga manggagawa. Paano nila? I-explain mo nga sa akin, ano itong mga grupo na ito para malaman ng mga manggagawa? Ano itong mga union na dapat na sinasabi ng mga yung galit na galit yung mga mamumuhunan sa mga union na ito. Anong mga union to? Itong mga union na ito, ito yung mga union na tinatawag mo kanina, yun yung binabanggit mo kanina na nanghihingi ng lampas ulo ng pagdating ng Pwede na natin pangalanan CBA yan. negotiation. Pangalanan na ba natin yan? Siguro no, pahapyaw lang mga viewers no, mga kasama dito sa programa na ito. Dati po akong organizer ng KMU, no? At ang KMU na yan, sa ilalim na yan ay napakaraming federasyon, no? KMU is Labor Center National. So sa baba niyan mayroong Pamantik KMU,
na labor center regional, at ang sa baba nito, no, ay nandyan po at ibang-ibang pangalan ng kanilang federasyon. Nandyan yung NAPLO, nandyan yung Ulalya, nandyan yung Anglo, Adlo, at iba pang mga federasyon. May mga ano pa yung mga asosasyon, mga teritorial, may mga asosasyon pa, yung mga tinatawag na liga, no? Dahil itong liga, ito ay pinamumunuan ng mga kontraktual, no, na nagagamit nila bilang alliance doon sa kanilang mga pagkilos. ano itong pamantik? Itong nakikita natin nagrarally-rally diyan, pamantik, Ulalya, KMU. Pamantik is labor center regional. Labor Center Region. Sa region siya. No? Under pa rin ng KMU National. Under KMU National. Okay. Itong pamantik, sa baba nito, napakarami yung kanilang federasyon. So, kung bakit natin nasasabi na ito ay lampas manghingi, lalo na sa CBA. Lagpas ulo, no? At ibig sabihin mga kasama, no, dito sa talakayang ito, ibig sabihin ng lagpas ulo, mataas yung kanilang demand pagdating sa CBA negotiation. Kung bakit nauuwi ito sa pag-file ng INOS, at kalimitan nito ay magdididlak dahil nabubulunan ang mga... Dahil ang lundo ng kanilang aktibidades, mga gawain, ay seryoso para resolbahin ang problema ng mga manggagawa. So, paano ko nasabi, no? Dahil itong mga federasyon or local union ng KMU, may dalawang mukha ito laging nakabuntot, no? Unang-una, may tinatawag silang hayag na organisasyon. Okay. At ang pangalawa, may tinatawag silang lihim na organisasyon or underground. So, una nating talakayin, no? Ito hayag muna tayo. Huwag muna part 2 na natin yung mga underground. Dito muna tayo sa pag-uunyon, sa hayag, no? Pag sinabi nating hayag, ito ay pag-uunyon lamang. Ang pinag-uusapan po dito ay yung trabaho, no, sahod at karapatan ng manggagawa. So wala po tayong problema diyan, no? Wala po tayong problema dahil karapatan naman ng mga gagawa 'yan, no? At dinadaan naman po 'yan sa legal. Yes. At mayroon po tayong negotiation diyan. So ang nagiging problema lang dahil wala silang pagkilala doon sa usapin ng interes, no? At reputasyon ng isang pagawaan. So, manghingi sila ng lampas ulo or napakalaking demand ng kanilang CBA. Wala silang pakialam kung magsara man yan, kung mag-strike man, mag-strike or magkaguluman ang mga manggagawa. Yun siguro gusto nila. No. Dahil hindi nila yan tinitingnan as positibo, kung hindi sila ay magdidiman lamang. Dahil hindi naman talaga industrial peace ang kanilang isinusulong. Okay. So, yan po ang katotohanan. No, kung paano pa natin palawakin ang isang usapin ng hayag na organisasyon mula sa KMU, no? Ang pagkalimitan ng kanilang mga local unions, kung bakit kalimitan nito ay nauuwi sa pagsara at nauuwi sa kaguluhan dahil dito may nakabuntot na tinatawag nilang RCTO or Revolutionary Council of Trade Union. Tanong ko muna, itong KMU, hayag, itong RCTO, the same ba ito silang tao o ibang tao sa mga KMU organizer? Parehas lang po yan, no? Isa din po silang manggagawa. Tanongin kita. Ito sa experience mo, dati kang KMU organizer. Ngayon, tanungin kita ngayon, dati ka rin RCTO that time? Yes. Okay. So, ibig sabihin, ang isang KMU organizer, pag medyo magaling na, pwede rin siya na RCTO member din siya. Yes, tama po yun. Okay. Bakit? Bakit? Oo. Mayroon niya na tinatawag na
hagdan-hagdan na pag-aaral at kapag ka ikaw ay nanumpa na bilang isang Nanumpa sa nanumpa ka sa sa RCTO, no, Revolutionary Council of Trade Union, kapag ikaw ay nanunumpa na dahil doon sa mataas na kurso na yung nakukuha. Sa huwag muna natin talagayin yung panunumpa na yan. Ngayon, Dito muna tayo sa hayag. Sa hayag. Pag tinatawag nating hayag. Wait lang, kapatid. Mga kaibigan, gusto kong, ang purpose ko dito, para hindi muna humakbang tayo sa palayo, kailangan malaman natin itong pagkilos ng mga radicals, ng mga unionista, dito sa hayag na, yung nakikita ng tao ba? Hayag, yung nakikita nyo sa mga rally, nakikita nyo ganyan lang. Ngayon, yung binabanggit ni Kaarse, na mayroon din pala mga lihim na mga nanumpa na sa nanumpa? Sa Partido Komunista o sa KMU lang? O sa RCTU lang? Kasi yung hayag kasi, isang part niya ng organisasyon or open na organisasyon. So, pagdating sa hayag, mayroong nanunumpa, no? Kung halimbawa, kasi papasok talaga tayo doon sa underground or tinatawag na lihim na organisasyon. Dahil nakabuntot talaga yan palagi kapag KMU. Nasa KMU ka, nasa hayag ka. Nasa hayag ka. Dahil ang hayag, mayroon yung tasking yan. Pero ang tasking yan nanggaling sa underground. Bit-bit mo ngayon ang maskara bilang isang union, pero nakikilaban ka sa usapin ng parliamentary struggle or parlamentaryong pakikibaka. Hayag kasi pakikibaka. Isang format yan, no? Isang format yan ng KMU na nakaparalel doon sa underground or lihim. So, parliamentaryong pakikibaka, ang ginagamit mo, union, ang ginagawa mo, ay kung paano ipasara ang kumpanya at the same time, paano maghingi ng malaking demand sa CBA para mabulunan ang kapitalista at hindi makatayo, no, ang isang manggagawa. So, ibig sabihin, ang layunin talaga ng, pwede ba natin masabi na ang layunin ng KMU sa paniniwala mo para isabotahe yung ekonomiya ng Pilipinas, gano'n? Yes. Isabotahe Pero hindi po lahat ng member ng KMU union ay pabor. Hindi pabor. Hindi lahat. Kasi hayag po yan. Lahat yan, mayroong mga kaisipan mga iba dyan, may kaisipan na hanggang pag-uunion lamang at economics lamang. Okay, halimbawa, tayo, member ako ng KMU, napilitan ako kasi pinaglalaban natin yung taas sahod. Sumama ako. Sumama kami, marami kami. Pero nung sabi na yung iba na may mga, yung nasabi mo sa akin na may mga hagdan-hagdan na pagtuturo. Mayroong iba na hindi ayaw nila doon, yung masyadong radicals. Ayaw na nila. Sabi nila, dito lang kami sa union, pag union, ilaban. Pero, wala silang kawala sa Kumunoy. Bakit? Dahil doon sa parliamentaryong pakikibaka, dahil union members ka, kapag yan ay isinama doon sa collective bargaining agreement, pilit kang sasama doon sa pagkilos. Kasi member ka. Pati yung mga pagkilos nila, isasama pa doon sa kasama CBA. ka. O kahit sabihin, mayroon. Halimbawa, isang demand namin na kung mayroon pagkilos tuwing sasapit ang Pizza 1 ng Mayo, kami ay lalahok sa mga malawakan pagkilos, obligado isama ko lahat ng mga kasamahan ko sa union. Yes. Walang magagawa ang kumpanya? Walang magagawa ang kumpanya. Pinirmahan niya yung agreement na yun eh. Pero mayroon talagang agreement yun? Mayroon. Isasama yun sa agreement. Gusto nyo, ipakita ko pa ang board resolution na ginawa nila yan. So itong mga manggagawa naman, halimbawa, ayaw ko sumama. Mayroon kang kaukulang ibig sabihin, tinatawag nilang... Anong aksyon ng pamunuan sa akin? Pwede kang pailan nila ng kaso. Disloyalty na? Disloyalty. Dahil union yan. Union ang magbibigay sa'yo ng complaint. Parusa? Dahil nilabag mo yung agreement.
Kasi ganun. agreement yan eh. So mapilitan talaga ang mga manggagawa sumama. Yan. Kaya pala ang dami na mag-rally doon. Yung iba dyan, Ibagsak ka. mga nagrally, kung makikita mo, ang mga nagrally sa KMU, may mga iba dyan talaga sumisigaw. Yan na yung mga nakatanggap ng mga doktrina ng panunumpa, no? Nasa underground na sila. Pero yung ibang nakatayo lamang dyan, hanggang pag-uunyon lamang ang kanilang, ang gusto nila. So ito mga So kababayan. napilitan lang sila ngayon sumama dahil nasa agreement. So maliwanag dito kapatid. Itong binanggit mo ngayon na pati malawakang pagkilos ay isinasama ng KMU sa kanilang demands sa mga employers. Sinasama nila yon na pagdating ng Mayo 1, magkilos kami. Wala kayong magagawa. Kailangan payagan nyo. May sahod yun. Mayroon ng sahod yon. May sahod yun kahit nagwilga ka. Mayroong sahod yon kasi nasa agreement yon. Anak ng pating. So mga kapatid, ito first time ko ito na at malamang first time nyo rin malaman dito lang sa aming mga, parang expose na ito eh. Itong ginagawa natin kapatid, parang expose na to. Kasi, kaya mo, dito lang natin malalaman na pati pala rally, Argumentuhan dyan sa usapin ng economics. Dahil ang pag-uunyo naman po ay lehitimo ito at pinapayagan po to ng ating konstitusyon sa batas pagawa. So, sa yan po yung aking kasagutan, no? Sa mga katanungan na binanggit, no? Ang union po ay hindi po yan bawal at hindi po yan illegal bilang isang organisasyon ng mga lehitimong manggagawa na naghahangad ng pagtaas ng sahod, no? Seguridad sa trabaho at ang kanilang mga benepisyo na ipinaglalaban. So, lahat po yan ay pinag-uusapan at pinagkakasunduan sa lahat ng mga involved na mga opisyal ng Department of Labor sa pagawaan at ang mga manggagawa. So, diyan po magkakaroon ng tinatawag nilang matagalan na industrial peace. So, nagkakasundo po diyan at mahinahon ang bawat isang pakikipag-usap, pakikipag-bargain sa usapin ng kung ano man yung mga isyu na dapat pag-usapan at nailalayo po doon sa radikal na mga pangyayari. So, yan po ang pinakamagandang, yan po ang kaibahan sa may union at saka sa walang union. No? Okay. Ang susunod kong katanungan, sa iyong pagtaya, gaano kalakas ang kilusang Mayo 1? Sa kapanahunan ko, no? Dahil ang nature naman ng usapin ng paggawa ay nakabase din yan sa pamunuan ng ating pamalaan. So, kung mabagal ang pag-usad ng pagbigay ng increase, no? At hindi lang naman kasi ang manggagawa, napakarami pong uri ng manggagawa, no? Mayroong manggagawa sa industriya, may manggagawa na agrikultura, at iba-iba po ang mga wage na kanilang natatanggap. May iba-iba. So sa kapanahunan ko, no, dahil napakalakas no ng ibig sabihin pagkilos ng underground na nakakabit sa KMU, ay talagang pag-uusapan natin yung underground yan sa sunod na Pero ngayon, hapyaw lang muna. Sige. So, napakalakas nung mga kapanahunan ko, no? At matindi ang pagsasamantala dahil unang-una yung kontraktualisasyon kung paano pinapalawak at yung mga benepisyo naman ay napakakunat ang pag-usad nito. So, mas lumalawak ang KMU noon dahil nakikita talaga na napakahirap, no, sa uri ng manggagawa yung kanilang kalagayan ng mababang pasahod at sabayan pa doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero
hindi po diyan kung mapagsuri, no, ang bawat isa sa atin. Hindi po diyan kumukuha lamang o humuhugot tayo ng dahilan. Kung hindi, dapat kung tayo ay isang may lehitimong manggagawa na nagsusulong niyan, hindi po solusyon ang pag-aklas ng manggagawa sa kapitalista. Hindi po solusyon yan. Paano nasusukat yung pwersa ng KMU? Kasi sabi nila, malakas ang KMU, makikita nila. Kasi sa inyo, bilang karanasan mo, gaano kalakas at paano nasusukat yung lakas nila? Ang lakas ng KMU nasusukat doon sa kanilang dami ng kanilang membro. Dahil ang patakaran ng KMU, ito ay parang parang damayan, no? Halimbawa, sa isang local union, mayroong problema, no? Halimbawa, sa pangalan ng isang kumpanya, nag-file ng NOS sa Department of Labor. Notice of strike. Oo. Nakatakda ngayon ng schedule na yan. Para mas malakas sila, hinahakot nila yung ibang mga lokal. Mga manggagawa din? Mga manggagawa din. Galing sa ibang kumpanya? Sa ibang kumpanya. May pasok man yun? O, bayad din yun. Magpapile din yung kanilang pangulo doon ng union leave para dalhin yung mga manggagawa doon sa isang kumpanya. Okay pala, no? Kalimitan yan ay nauuwi sa radikal na pamamaraan. Diyan nagkakaroon ng pagkakagulo. Bakit? Magpapile lang ng union leave doon sa kabilang kumpanya para sumali dito sa strike dito sa kabilang kumpanya. Oo. Ganon. Ganon ang nangyayari. Mga kaibigan. So, ito unti-unti nating ang masakit pa dito, no? Mga kababayan ko, kung bakit napilitan na magsara ang kumpanya dahil doon sa malawakang wilga, kasi hindi na normal na wilga ang nangyayari. Bakit? Yung mga manggagawa na nagwilga doon sa kumpanya na yon, hindi lang manggagawa doon sa kumpanya na yon, kung hindi, pati manggagawa sa ibang mga bawal yun kumpanya. Bawal yun sa batas, di ba? Ang sinasabi lang, ang pwede lang mag-strike dyan, yung member ng union ng partikular na pabrika na yon, kumpanya na yon. Bawal talaga yon. Pero bakit sa actual, wala mang registration. Pagpunta doon, nadami yung tao, wala mang registration, di ka man makilala kung taga doon ka ba o hindi. Pwede man, kung may registration, matitrace. Na ako, taga ganito ako, galing ako sa ganito. Dapat pag may strike, si Department of Labor, nandun. Tagatala siya doon sa mga tao. Yan yung trabaho dapat nila yan Yan yung masakit kasi kahit nandyan yung Department of Labor, di man nila kilala yung mga tao. Ayun lang. Hindi man nila kilala kahit nandyan yung ating kapulisan at kasundaluhan. At saka kung ayaw nila siyempre strike, galit yun Ayaw nila magpirma doon Ang masakit pa dito, yung kalimitan na maggawa ng mga karahasan, na matinding karahasan, yung mga empleyadong hindi taga roon sa kumpanya na yon. Kasi wala man silang pakialam kung magsira sila ng mga kagamitan, magbugbog sila ng mga... Pero kung bakit KMU lamang ang tinuturi natin at tinutukoy natin, dahil sa lahat ng mga union, KMU lamang ang may bitbit at laging nakasukob na RCTO. The rest ng mga union na may layunin para rekrutin ang mga manggagawa para doon sa armadong pakikibaka, at yung pangalawa para guluhin ang ating bansa sa usapin ng parlamentaryong pakikibaka. Kasi mayroon silang sumapi sa digmaang bayan Ang pamantik nga mayroon makita na mga ganyan mga slogan na makikita natin ulit yung mga nila. May mga slogan sila na sumapi sa digmaang bayan.
masyado namang halata mga kababayan ko kung bakit po tayo, baka may iba tayong mga manggagawa na nagtaka kung bakit yung mga kimyo ay pati sa lansangan ay nagsisigaw sila at bakit ibang agenda yung kanilang bitbit. Tingnan na lang po natin, no? Isa kang ordinaryong manggagawa na nagsusulong ng trabaho, sahod at karapatan. Pero kapag ikaw ay pumunta sa mga community or pupunta sa Mindula, ang hawak mong streamer ay mga manggagawa tumungo sa kanayunan at sumapi sa NPA, wala na. Mayroon ganun yan doon? Mayroon. At may mga manggagawa na nagsusulong palayain ang Palestino. Bakit ganon ang kanilang isinisigaw? Na isang ordinaryong manggagawa ka lang nagsusulong ng trabaho, sahod at karapatan bilang interes ng lehitimong manggagawa, pero yung inyong pinagsisigaw ay palayain ng Palestino. Ang tanong, ano ang kinalaman mo bilang manggagawa ka sa Palestino? Mayroon silang Anong kinalaman mo bilang isang manggagawa ka na pagpasapiin mo sa NPA? Malayo. Ito, sideline ko ito kasi ang CPP, NPA, NDF, papyaw lang ito CPP, NPA, NDF, hindi yan national organization kundi international organization. Kaya nga isinama ito sa mga foreign terrorist organization ng US Kasi mayroon silang si Juma Season noon nakikita sa kanilang website yung International League of People Struggle. Yung People Struggle at saka yung National Democratic Struggle ng CPP, NPA, same lang. Kumbaga si Juma siya nag-aano doon na kaya itong kanilang propaganda talaga, mayroon yung international community nila nagkasundo na to support doon sa mga bansa na kalaban ng US. Kahit anong bansa, basta kalaban ng US, susuporta nila yon. Kasi doon sa usapin nilang internationalismo. Anyway, malayo na sa usapin ng manggagawa yan, mga kapatid. Pero napapakilos nga yung mga manggagawa. Tama yung sinabi mo, kapatid, na malayo na sa usapin ng sahod, trabaho at karapatan. Di ba? Malayo na. Pero kitang-kita ng mga yung iba, mga tao, mga kababayan natin, nagtataka na lang bakit sumisigaw yan ng palaya, Free Palestine. Nagrally sila nung nakaraan. Nagrally sila. Free Palestine. So, iyan na lang po ang titingnan natin doon sa mga kababayan natin, mga minamahal kong viewers dito sa programa na ito, na huwag kayong ibig sabihin malito, no? Sa pag may nakita kayong mga ganon, ibig sabihin iba yan, no? Dahil ang ordinaryong oring manggagawa, no, ay kung economics problem lamang ang pag-uusapan, dapat nakatuon ka lang doon sa sahod, trabaho at karapatan. O sige, baka mamaya yung iba makapanood dito ng mga member ng KMU, baka sabihin nila union buster tayo. Hindi po tayo union buster. Sa totoo lang, nag-uorganisa tayo ngayon. Nanghihikayat ako ngayon doon sa ating mga mahal na mga manggagawa at sa ating mga kababayan natin na namumuhunan sa iba't ibang mga kumpanya. Ako po ay humihiling sa inyong pagsangayon sa gabing ito doon dito sa aming talakayan, nabigyan natin ng puwang na magiging lehitimo at magiging maayos yung ating batas paggawa at magkakaroon tayo ng industrial peace sa loob ng paggawaan at magkakaroon tayo ng harmonious relationship mula sa mga manggagawa at sa management. Ay dapat natin na sang-ayunan itong pagtatayo ng union. So walang union busting dito? Wala pong union busting. Bakit? Itinutulak natin na mag-union. Mag-union po tayo. Pero
pwede ba sir, hindi tayo anti-union, pero anti-KMU tayo. Hindi, ang pag-uunyon, no, marami, tulad ng nabanggit ko kanina, marami po tayong union. Pero dapat mapagmatsyag tayo, mapagsuri tayo palagi na ang union ng ating itatayo ay dapat union na puro manggagawang union. No? Dahil may mga union na nagtutulak lamang nang ginagamit lamang ang union bilang isang legal na maskara, no? Para doon sa pagsulong ng karapatan kuno ng manggagawa, pero sa likod nito kapahamakan lamang. So ito yung KMU, no? Ito yung mga union na nagsusulong kuno ng lehitimong mga interes ng manggagawa, pero sa bandang huli sila ang mga manggagawa din ang nagiging talo. Maliwanag yan, mga kababayan. Ito yung ating first series. Kasi gagawin natin series to may part 2 tayo na gagawin. Bukas, makalawa, magpa-part 2 tayo. Subaybayan nyo lang po ito dito. Kasi yung susunod natin na part ay tatalakayin na natin yung ano yung kaugnayan ng hayag na kilusan Mayo 1 doon sa lihim na mga tinatawag na underground mass organization, itong ugmo nila, itong RCTO. Kasi mayroon pong RCTO na binabanggit ni si kapatid na Arce. Itong RCTO, ito yung mga grupo na lihim na kumukumpas doon sa kilusang paggawa sila. Pero ayon nga sa ating resource speaker ay pag nandun ka na sa RCTO,